Isang linggo bago ang ikalimang sona ni Pangulong Marcos, sunod-sunod ang pinakabagong insidente ng pangharas ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nariyang nasugatan ang tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, pambobomba ng water cannon ng mga CCG vessel. Illegal na pananatili ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas, pangaangkin ng Beijing sa Batanes at paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. At ang patuloy na hindi pagtalima ng Beijing sa mga international law na nagbabaliwala sa 9-dash line ng China sa South China Sea. Nangyari ang mga yan ilang araw pagkatapos at bago ang ikasampung anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na mas lalong nagpatibay sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa pinagagawang teritoryo. How is it evolved? And of course, in any even a decision of the Supreme Court, it has its own challenges, and that's why everybody should be concerted effort to continue and always look into the decisions of the arbitral tribunal. Branch of disinformation that we got, the Batanes issue, the depiction of the Philippines as monkeys. For me, of course, I'm outraged, but it is also a wake-up call. What does that reveal? That reveals the true intentions of China. Ang makasaysayang desisyon, patunay na iligal ang lahat ng mga aktibidad na ginagawa ng mga barko ng China sa karagatang nakadeklara batay sa international law. Kabilang ang UNCLOS na mayroong territorial claims at sovereign rights ang Pilipinas sa bahagi ng South China Sea na tinayuan ng struktura ng Beijing. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2020. Lagpas isang taon na ang nakalilipas mula nung ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 2025 State of the Nation Address ang independent foreign policy ng Pilipinas bilang kaibigan sa lahat ng bansa at walang kaaway. Pero tila ba mailap ang mga katagang iyan kapag ang usapin ay ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda at ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila ng tila ba paulit-ulit na pambubuli ng mga barko ng China, nananatili ang Beijing sa kanilang claims na illegal o labag sa Provisional Understanding ng RORE o Rotational Resupply Mission sa BRP Sierra Madre, ang ginagawang reinforcement sa naturang warship. And it's nothing related to governments. And there's so many medias in China. Cannot ask each media, each video, each article, each paper, to try to control. No. Kasabay ng nagdaang ASEAN Foreign Ministers Meeting, inilatag ng Pilipinas at China ang pinakabagong sigalot sa West Philippine Sea sa isang bilateral meeting sa pagitan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Chinese Foreign Ministry Wang Yi. Pero tila ba walang naging epekto ang pagpupulong na ito dahil nangyari ang pinakabagong pambobomba ng water cannon sa barko ng BFAR at ng PCG. Ayon sa opisyal ng DFA, nakatuon ng mga lider ng ASEAN sa pagsasapinal ng Code of Conduct on the South China Sea. There might be an effect on the provisional understanding. We'll see. Because the Code of Conduct is the Code of Conduct. Sa pinakabagong developments na ito, nais daw ni Marcos na i-reset ang kasalukuyang kasunduan ng relasyon ng Pilipinas at ng China dahil sa mga insidente sa West Philippine Sea. Nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Una nang iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na walang epekto ang anumang reinforcement sa BRP Sierra Madre sa Provisional Understanding sa pagitan ng Manila at ng Beijing. There's no mention of that undertaking in the provisional understanding. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil . Galit na ang taong bayan. Hindi na natin pwede itong walisin sa ilalim ng silong. No? Lantaran na to . Inuunggoy na tayo . Mas pinagtibay ang pakikipugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa dahil sa nadagdagan pa ang mga bansang nag-upgrade ng relasyon sa Pilipinas sa Comprehensive Partnership, ang pinakamataas na antas ng pakikipagsundo ng Pilipinas. Sa pamamagitan nito, mas maraming kaalyadong bansa ang nakiisa sa Pilipinas sa usapin ng territorial claims at sigalot sa West Philippine Sea. Wala mang katiyakan kung kailan makakamtan ng Pilipinas ang kasarinlan sa West Philippine Sea sa kabila ng pambubuli ng mga barko ng China.
Ang tanging tiyak sa ngayon, patuloy na tumitindig ang pamahalaan para sa karapatan ng bawat Pilipino sa teritoryong patuloy na inaangkin ng China, katulong ang mga kaalyadong bansa. Para sa SONA 2026, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.